nakikinig, and most of you, for sure, inspired kayo, marami kayo natututunan, but sometimes, kahit na anong pakikinig mo, kahit anong mga naiintindihan mo dito, still, may mga doubts na nag-set in sa atin. And yung mga doubts na yan, pulls us down. Bakit tayo nag-doubt? Simply because, ang dami natin iniisip na negative. Sa dami ng taong to, isa kaya ako sa yayaman? Mga ganun. Katulad dito, nabanggit na kanina yung 12,980. Alam ko isipin ng iba. Yung ng 7,980, nahihirapan kami. Yung pa kayang 12,980. Alam ko, sasabihin ng iba gano'n. Well, ladies and gentlemen, I understand. But remember this. Regardless kung magkano ang membership, regardless, ang totoo magbabago ng buhay mo. Hindi naman yung membership kundi yung pananaw mo, yung puso mo at yung isipan mo na talagang magbabago ang buhay mo. Yun ang talagang magpapayaman sa'yo. You know why? Networker ho ako Nasumali ho ako before, imagine, since 1998, member na ako. Yung unang sinalihan kong kumpanya, 7,000 mahigit din yung membership. Nung time na yun, 1998, di hamak na mas malaki ang 7,000 noon kaya 7,000 ngayon. And imagine ho, taon-taon, halos taon-taon, nagpa-price increase yung kumpanya yun, taon-taon, hanggang sa umabot na mahigit 15,000 pesos yung price, yung product nila, yung membership nila. Well, mga kaibigan, na-surpass namin yun, umangat kami ng umangat. AIM Global, 10 years, 10 taon, hindi ho nag-price increase. Palakpakan nyo naman yan. Now, bago natin i-discuss about the marketing plan, yung positive effect ng pagtaas ng membership, bago natin pag-usapan lahat ng mga innovation, siyempre, pag-usapan muna natin yung topic ko. And before we talk about my topic, siyempre, i-review muna natin yung year-end training. Sino dito umattend nung year-end training? Pwede makinig ka ba? Yung umattend. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, sayang, hindi ka naka-attend. Pero buti na lang. Sabihin mo, buti na lang. Nandito ka. Dahil uulitin ko, reviewin na po natin. Alright? Ang topic ko last time, ano ba pipindutin? Closer? I have to be closer. You have to be closer. Alright. It's learning from mistakes. Sa mga bago, always remember, lahat po ng tao ay nagkakamali. Mayaman, mahirap, matalino, umangmang, may ginagawa sa wala, bata o matanda. Beginner, top distributor, owner or management, lahat po nagkakamali. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, pati ikaw nagkakamali. Alright? Isingin mo na tutulog, maling-mali ang ginagawa mo. Isingin mo, tutulog Sinasayang mo yung pagkakataon nandito ka. Maling-mali ka. Kung gusto mo matulog, umuwi ka na. Ha? Nagbayad ka ha? Matutulog ka rin lang. Kung ikaw pagod, kung ikaw puyat, pagod din kami, puyat din kami. Pero pinagkaibahan natin dito sa Global, kahit pagod ka, kahit puyat ka, kung itutuloy mo ang isip mo, payaman ka! Dapat pusong Global ka na, utak Global ka na. Ano ba yung pusong Global? Ano ba yung utak Global? Kahit pagod ako, titising ko. Mamaya, matutulog ako, pwede. Pero hanggat nasa training ko, di ako matutulog. Dahil sayang ang mga maririnig ko. Nanamnamin ko lahat ng mga maririnig ko. Dahil alam ko, paglabas ko, payaman lang, nagbabago na ang buhay ko. So, going back, learning from mistakes, lahat po ay nagkakamali. Now, ang difference po ng taong nagkakamali sa taong nagkakamali pero nagsusucceed. Yung taong nagkakamali na hindi nagbabago, hindi natututo sa kanyang pagkakamali, ay nagiging failure. Ang tao gusto maging successful, ginagamit niya yung kanyang pagkakamali, dahil lahat nagkakamali, as a stepping stone para
ang kanyang mga goals. Now, always remember, marami mong successful na tao na nagkamali, pero hindi nila ginamit yun para maging failure nila. Para hindi sila maging failure. For example, katulad dito, yung Wright brothers. Do you remember them? Yung nag-invento ng first airplane na lumipad. Thousands of mistakes. Marami ng design ang pagkakamali nila bago lumipad yung pinakaunang eroplano. And imagine ho, yung unang eroplano lumipad, seconds lang ho, pero it was a leap towards a greater design of airplanes. Sino ba mga klase example ng mga naging successful? Wala tayo lumayo. Si Manny Pacquiao na lang. Remember nung siya ay pinatumba ni Marquez? Devastated mo tayo doon. Lahat po bagsak talagang parang nangyari yun. Parang dinaya ba? Kita mo talaga tumba si Manny Pacquiao. But later on, he admitted, naging overconfident siya. He made a move, a mistake, wherein hindi niya nakita isang blinded right hook ang tumama sa kanya. And na-knockdown siya. But it doesn't mean nag-caution para mag-stop siya at tapusin na ho ang karir niya. Naging learning lesson niya yun para mag-step up siya para mas gumaling siya. And now, Manny Pacquiao is again one of the greatest boxer of all time. Sino ba ho? Wala tayo lumayo. Yung pinaka-sikat na player. Ay, sorry. Tumal tayo. Michael Jordan himself. Well, read this. Isa sa mga comment niya, I missed more than 9,000 shots. I lost almost 300 games in my life. 26 times I was entrusted to take the winning shot and miss. Imagine nyo 26 times. I failed over and over again in my life. And that is why I succeed. Kung gaano kadami ang failures nyo, bilangin nyo yan. That will be a stepping stone para mag-succeed kayo, lalo na dito sa Global. Believe me, maraming mistakes ang mangyayari sa inyo. Mistakes are a very powerful way to change you. So don't be afraid to make mistakes. Huwag ko kayo matakot magkamali. Matakot ka kapag ayaw mo magkaroon ng mistake. But, paano nga ba magiging successful with mistakes? Bisa natin. Okay. First of all, you have to admit na nagkamali ka. Sabi mo sa katabi mo, aminin mo nagkamali ka. So pag inawin mo, tinanggal mo yung pride mo, admit your mistakes, syempre, you have to look inward. Tingnan mo, ano ba talaga yung mistakes ko? So you have to identify your mistake. One, first is the personal mistakes. Ay mga ginawa mo sa buhay mo. So last time, ang ginawa natin, sinulat natin yung mga mistakes. Ngayon, ginawa natin gagawin mo ito ngayon. Sulat nyo, ano yung mga personal mistakes na ginawa ninyo? Spiritual, family, relationship, and of course, business mistakes, lalo dito sa Global. Ano mga mistakes mo for the past, especially 2016? Kung bakit hindi ka nag-succeed, bakit hindi mo na-hit ang goals mo noong 2016, isulat mo. Kailangan isulat mo. Kailan mo ay katabi mo ba nasusulat? Sabi mo sa kanya, isulat mo. Ang taong hindi nagsusulat dito, hindi kumukopya, maniwala kayo sa akin. Kalimutan nyo na ho ang pangarap ninyo. Dahil yung simpleng pagkopya, hindi yung magawa. Yung pagkopya pa kaya ng mga successful distributors. Next, outgrowing your mistakes. So pag na-identify mo yung mistakes mo, what you're going to do is stop doing it, be mature enough to tell yourself, ayoko na nito, I have to move on, and I'll stop doing my mistakes. Why? Because mistakes are patterns. Sabihin nyo, patterns. And when you say patterns, karamihan ng mistakes, most of our mistakes, hindi yung lahat, most, ang mistakes po natin ay patterns. Ano yung sabihin ng patterns? Nagiging kaugalian mo, lagi mong ginagawa, nagiging pattern ng buhay mo. Meaning, yung mistake mo dati, inuulit mo lang. Kaya ako naging
Well, talking about habit, i-break ko muna kasi alam ko iba, inaantok na talaga eh. Kahit nang gawin natin, i-chew talaga, iba na eh. Pinaka ko dito, nakaganyan, sabi ko. Iba na talaga eh, di kaya eh. Pinipilit na lang eh. Kwento sa habit, gawin natin medyo green ng konti. Ha? Merong isang matandang babae, pumunta sa bangko at may dala-dalang sako ng pera. Daming pera. Pumunta siya sa isang bangko, isang malaking bangko. Pagkatapos sabi niya doon sa teller, gusto ko mag-open ng account. Gusto ko mag-open ng account, pero gusto ko ma-meet yung presidente ninyo. Ayan. Sabi ng teller, I'm sorry ma'am, pero our president is very busy. Hindi po siya po available po ngayon. Sabi ng babae, paano ito mga pera to? So nakita ng teller, isang sako, puno-puno ng pera. Takang pera nito ah. So ang ginawa nung teller, pumunta sa likod. Kinausap niya yung superior niya. Later, bumalik yung teller, sabi niya, good news po, available po yung presidente namin. Ayan, bigla naging available. Adi, pinapasok siya ngayon sa kwarto sa office ng presidente. Yung presidente, gulat-gulat. How can I help you? Sabi doon sa matanda. Well, gusto ko kasi mag-open ng savings account dito sa bangko niyo. Gusto kong i-deposit itong pera to. Nakita yung dami. Magkano po ba yan? 5 billion lang naman. 5 billion? Matanong ko lang ho, ano ho bang ginagawa niyo? Bakit sa edad nyo yan, sa 60 na ho kayo, may bitbit kayong ganyan karaming pera. Sabi ng matanda, ikaw kasi may kaugaling ako, may habit ako, na makipagpustahan. Pustahan? Oo. Anong klaseng pusta? Pupusta ako na minsan, nananalo ako. Tulad na, tulad ng pupusta ako na yung itlog mo, Iwan ko muna guys. na yung itlog mo ay square. Nagulat yung presidente, yung itlog ko, square? Oo, pupusta ako. 50,000, itlog mo, square. Natawa ngayon yung may-ari, yung presidente. Itlog ko, square. Imposible yun. Mula nung pinanak ako, hanggang tumanda ako, hindi naging square to. Kung ayaw maniwala, edi gagawin ko 100,000, pustahan tayo. Bukas na bukas, sasabihin ko sa'yo, itlog mo, square. Pumayag ngayon yung kan. Pumayag yung presidente, sige! 100,000, malaking pera to ah. Sige! O para kasigurado tayo, isasama ko yung lawyer ko para may witness tayo. Sabi nung presidente, okay lang, sige! 100,000 din to. Sigurado naman panalo ko. Ito na kayo. The following day, pumasok, dumating na yun yung matanda kasama yung aktor niya. Sabi niya ngayon, President, checkin na natin ngayon kung ang itlog mo ay square. Sabi nung presidente, kagabi, chinek ko talaga to. Tinignan ko sa labing, talagang pilog. Medyo oblong pa nga. Sige po, attorney, tingnan mo na nagubad kayo yung presidente. Siyempre, kailangan check, di ba? Tinubad. Yung matanda, lumuhod, sinilip. Sabi niya, para makasigurado ako, Mr. President, pwede ba mahawakan ko? Sabi ng President, go ahead! Ginawa ka niya. Inikot-ikot. Habang inikot-ikot, makita ng Presidente, yung attorney, inuuntog yung ulo sa pader. Sabi ng Presidente, anong problema ng attorney mo? Ba't inuuntog niya yung ulo niya sa pader? Attorney, Mr. President, nakapagpustahan kasi ako dyan. Ano gusto mo? Nahahawakan ko ito
at mahirap tanggalin. Now, listen to this. 95% of your habit becomes your behavior. And your behavior means ginagawa mo iyon paulit-ulit, behavior mo na, at nagiging character mo. Pag sinabing habit, take away the H, you still have a bit of it. Kaya kung mahirap tanggalin mo yung H, you still have a bit. Take away the A, you still have a little bit. Take away the B, you still have it. Take away the I, and what remains is the letter T. Now, if you are persistent enough to remove your bad habits, what happens next is your T becomes transformation. If you want to change, you have to change completely in order for you to transform. Sabi mo sa katabi mo, you have to transform. Now, talking about transformation, you will undergo a process. Dadaan ka sa bukas ng karayong kung tawagin. Wherein, kapag ikaw nag-undergo ng maraming pains and struggles like what we are doing now, hindi ho madali maging global pastor. Hindi ho madali maging Millionaires Club. Hindi ko sinasabing imposible. Ang sinasabi ko, hindi ho madali. But then, bakit mo mahirap? Para bigyan mo ng value pag ikaw Millionaires Club na. Para bigyan mo ng value pag global ambassador ka na. Para bigyan mo ng value pag nire-recognize ka dito. Para bigyan mo ng value pag ikaw nagsasalita dito at sinasabi mo naman yung success story mo. Dahil alam mo, sayang lahat ng paghihirap kung hindi ka rin magiging successful. And ang tanong ko sa inyo, gusto nyo ba maging successful? Gusto nyo transform? Alright, now question, paano ba itong transformation na to? Now, remember, we're talking about new marketing plan, new innovations. Okay? This year, believe me, this is the year of transformation. Tingnan mo ang katabi mo kung handa na mag-transform. Handa na ba talaga siya? O handa na siyang matulog? Kasi naka-ready na eh. Ganun na nakasakit na ng ulo eh. Handa na matulog o handa na mag-transform? Sabi mo sa katabi mo, umanda ka! Isigaw mo, umanda ka! Magbabago na ako! Iiwanan kita! Believe me, it happens. Alam nyo, yung mga papetex, bakit wala nangyayari sa kanila? Simple lang po. Yung mga taong sawang-sawa na sa sitwasyon nila, yun yung mga tao gusto magbago ang buhay. Yun yung katabi mo ngayon. Palakpakan mo yung katabi mo. Huwag yung tulog. Okay. Now, let's talk about the 21-day rule. Na-discuss ko before, i-imay natin ang konti pero ibisa ko lang. What is this 21-day rule? It's an exact science wherein kapag ginagawa mo isang bagay for 21 days straight, every day, on the 22nd day, nagiging habit mo yun. Nagiging pattern mo. Meaning, on the 22nd day, automatic na sa'yo. Normal na sa'yo. So, pag ikaw meron kang mga bad habits, para mapalitan mo to, gagawin mong positive habits. Katulad na yung mga habits na to, bad and positive habits. For example, ano ba yung mga bad habits natin? Bad habits, katamaran, procrastination, manyana habit, umaga ng train pero di nakikinig. Nakikinig pero di na-apply. Ina-apply pero sa umpisa lang. Ano ba? Yung itsura mo, hindi nagbabago. Positive pero itsura mo, negative. Sabi mo, positive. Payaman pero itsura mo, mahirap. Payaman! Ha? Umaten ka, positive ka ngayon. Paglabas mo, parang di naman totoo. Baliw ka ngayon, pag-uwi mo, sasabihin mo ang kapatid mo, wala yan, kalakuhan yan. Ano itsura mo? Parang buo nga, kalakuhan nga yan. Ito ginagawa ko eh. Ha? 21-day rule states that you are going to change your habit, your patterns every day.
kanina, pinag-usapan namin ni Francis. Ang topic niya is about habits of successful people, of top distributors. Now you know why these top distributors are successful. Because they have this habit. So gagawin mo lang, yung habit na yun, itutuloy mo. Now, listen to this loop. There is what we call the habit loop. Sabi mo sa katabi mo, habit loop. Okay, let's start the loop. First is the cue. Ano po itong cue? Ito po yung nati-trigger. Ito po yung mga reminders na pag meron isang habit, pag nakita mo yung cue, yung reminder, nati-trigger ka para gawin yung isang bagay. For example, sino dito ang may habit na manood ng TV ng mahabang oras? Yung kaysa magtrabaho puro TV ang ginagawa. Ano yung kanilang cue? Pagpasok sa kwarto, pagpasok sa bahay, ang unang makikita, TV. Yun yung kanilang cue. Pag nakita yun, na-attract sila doon sa cue na yun. So what happens, pag na-attract sila, uupo, bubuksan ng TV. Nakuha niyo ako? Ano ba yung mga cues? Ano ba yung mga reminders? Para bakit nagkakaroon ng loops? Sa mga babaero, ina niyo may katabi niyo kung babaero? Alam ko lang sinasabi ng mga babaero. Hindi kayo umaamin, di ba? Sa babaero kayo. Ate, umaamin naman, di ba? Umaamin. Alam ko ba't umaamin? Kasi sabi nila, kesa manlalaki kami. Babae na lang kaysa lalaki. Biro lang. Okay. Sa mga babaero, ano ang cue? Pag nakakita ng chicks, na-excite, di mapakalit. Pagka mayroong sexy legs, pag may nakitang malaking boobs, ano? Ha? Sample na yan. O, yung mga nakasarap. Kita-kita nyo naman yung mga kasarap, o? Okay. Ito yung mga reminders. Ito yung trigger sa kanila. Para gawin nila yung habit nila. Nakuha niyo ako? Sa mga babae. O, wala pa ako sinasabi. Sa mga babae. Pag nakakita ng cute, tulad ni TJ. Ha? Nakakalimutan yung boyfriend. Pag nakita si TJ, these are the cues. Ano ba ang mga cues natin? Pag nakakita ng prospect, ano yung cues ng mga bad habits? Re-recruiting ko ba to o ano? Ha? Imbis na ma-excite mag-recruit, kinakabahan mo. Ito yung mga cues ng bad habits. Marami ho yan. Now, before we continue, alright? Sige, tapusin ko na to para maintindihan nyo. Reminders. Next is the routine. After the cues, after ma-trigger ka, babalik ka doon sa routine mo. Now, you're going to change it. Ano yung mga positive cues? For example, attending trainings. Di ba masarap ng feeling pag umate ng ganito? Na-excite ka. Ito yung cue. Ano pa? Nakikita mo apply mo. Ano pa? Sa bahay, pag ikaw mag-isa, hahanap ka ng bagay na pwedeng palitan mo yung mga bad habits mo, yung bad cues. Tulad ng ano? Instead na TV ang nasa harapan mo, pag natutulog ka, ang gawin mo, palitan mo, o lagay mo sa TV, dikit mo, for the meantime, gagawin mo to for 21 days, idikit mo sa harap ng TV, yung picture o yung dream board mo. Yung pag natutulog ka, pag-ising mo, ang unang makita, dream board mo. Which will excite you para gumising. Kasi most often than not, karamihan po sa atin, pag-ising, gantong itsura. 30 minutes pa. 30 minutes pa. Tama ba eh? Hindi excited. Kaya din kami natutulog. Hindi excited. Nakuha niyo ako? Dapat na-excite ka everyday. Kasi alam mo, everyday, papalapit ka na papalapit sa pangarap mo. Dapat ka maka-excited. Kaya pag tingin mo sa TV, ang nakikita mo, hindi TV. Ang nakikita mo, yung dream board mo. Yung iba naman, anong view nila? Picture ng asawa nila, nasa abroad. Anong goal nila? Nagpapakahirap ang asawa ko sa abroad, pero ang layo niya sa amin. Didikit mo yung picture niya. Bakit? Kasi ang goal mo, magpapayaman sa yung global at pauuwiin mo ang asawa mo for good. Yun ang magandang trigger. Yun ang magandang cues. Nakuha niyo ako? And dozens of cues or dozens of reminders ang pwede mong gawin sa buhay mo. Organizer. Pwede rin, organizer. Katulad ng ginagawa ng JLM Project. Yung passport nila.
hawak mo yun. Yun, nagiging trigger mo yun eh. Na kailangan matapos ko ito, kailangan gumraduate ako. Nakanya ko? Yung routine mo, yun yung nagiging action mo. It becomes your behavior. And finally, is the rewards or the result. Ang reward or result, not necessarily positive, pwede yung negative. Rewards like, nanonood ka ng TV, anong result or reward? Kumakain ng oras, nagkakaroon ng sedentary lifestyle. So you're wasting a lot of time. Most of the time, napupuyat ka, sumasakit ang ulo mo. Now you are going to change this. This is called the successful habit loop. Remember, ang success pala, it's a habit. Most often than not, bakit nag-fail ang tao? Because they have this bad habit. Nagkakaroon sila ng bad habit. Now, to change this, yung bad habits nyo, remember, yung loop na yan. Always remember this loop. And ang pinakamaganda sa rewards or sa result, may I ask, sino dito ang uplines? Taas ang kamay ng mga uplines. Taas ang kamay. May I ask your commitment? Pag ginawa ng downline mo, yung 21-day rule na yan, it is an exact science na pag ginawa mo, on the 22nd day, kung araw-araw nagre-recruit ka, on the 22nd day, normal na sa'yo mag-recruit. Huwag mo isipin kung sumali o hindi, regardless kung sumali o hindi. Ang importante, nagre-recruit ka every day, part of your life. Until one day, dahil part ng buhay mo, makaka-recruit ka, makakakuha ka. Yung iba, hindi sanay mag-umipin. Alam bakit? Ayaw umpisahan. Pag inumpisahan, hanggang kalakitaan na. Araw-araw ka mag-OPP. On the 22nd day, kahit nakapikit ka, master mo na mag-OPP. You get it? But there are warning signs. May warning mo. First warning is the breaking point. What is the breaking point? The point at which a person gives way under stress. Critical hold yung first week ng 21 days. Why critical? Dahil normal sa'yo yung bad habits mo. Lazy ka, may procrastination ka. Normal sa'yo yun eh. Pag binago mo, nai-stress ka. Pag nakita mo yung TV mo, na-attract ka eh. So may stress ka yun. So what happens is, dahil meron ng goal, may stress ka, pwede ka mag-break. At pag nag-break ka, ano sabihin mo? Bahala na. TV na lang ulit. Nakuha niyo ako? So, warning ito. May breaking point. Next warning is the relapse. What is the relapse? A return to bad behavior that you have stopped doing. And this is more dangerous ang relapse. Bakit maraming successful distributors? I'm not talking to the person beside you. I'm talking to you. Oh, you. Bakit maraming successful distributor? Sikat, magaling magsalita, pero tuwing profit sharing, hindi nakikita dito. Tuwing may awarding, hindi nakikita dito. You know why? Dahil most often than not, meron tinatawag na relapse. Ano po ito? Pag may na-hit na incentive, may na-hit na posisyon, nagre-relax ko. Ang sarap na ng buhay. What happens is, kahit may nakikita pang incentive or goal, ayaw nakikit. Bakit po? Kasi bumabalik sila sa dati na behavior. Bakit danger? Kasi kumikita na. Dahil kumikita na, mas mahirap bumalik doon sa successful habit. Kasi relax na eh. May mga nagsasabi, ang excuse nila, syempre successful na ako, focus na ako sa family ko, focus na ako sa kids ko. Nothing wrong. But the problem is, kinalimutan na yung mga downlines. Focus sa sarili. Nakuha niyo ako? Dahil na-reward na siya, okay na ako, tapos na ako. Mga downlines ko, bahala na kayo sa buhay niyo. Paminsan-minsan lang dalawin. That's what happens. Nare-relax ko. And this is more dangerous. Bakit po? Kahit anong pilit na ibigyan yung incentive for goal, ayaw nang ihit. Bakit? Masarap na ang buhay. Ang galing mong salita, pero tingnan mo actions, wala na. Are you listening? Yes. Now, ang pinag-usapan natin, yung mga
Ito ang worst, yung hindi pa kumikita. Hindi ka pa kumikita, nagre-relax ka na. Ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatang magpahinga. Dahil yung mga maiyaman nga, yung mga kumukuha ng incentive dito, kami mga may-ari, nahihiya kami na magpahinga. Bakit kami nahihiya? Sa dami ng mga dapat namin payamanin, sa mga dami mga nangangarap dito, wala kami karapatang magpahinga. Dahil lahat ng ito, lahat ng mga nangangarap dito, gusto namin makasama dito! At kung naniniwala na kasama ka, tumayo ka! Paupo na ulit. Ayun, tapos na. Tapusin ko na. Now, I'll end with this story. Merong isang writer po. Siya po ay gumagawa ng books, pero hindi nagiging successful. So this writer, ang problema kasi niya, he feels so doomed. Why? Under siya ng asawa niya. Sino dito ang under ng asawa? Pwede ba makita? Yung mga under ng asawa? Yung laging ninanag, yung hindi makapag-tensyon, hindi ng asawa. Ha? Doomed! He feels so doomed. Bakit? Under eh. Feeling niya under siya. So what happens is, itong writer na to, dahil feeling doomed siya, wala siyang inspirasyon sa buhay. Until one time, gumawa siya ng isang book titled, How to Change Your Life. Nagkataon po na habang ginagawa niya to, namatay yung kanyang asawa. So, nagkaroon ng break, nagkaroon siya ng inspirasyon. Namatay ang asawa, wala nang ka-under sa kanya. So what happens, pinapublish na yun yung libro niya. But there is a mistake. Isang typographical error nangyari. But this mistake, naging bestseller yung kanyang libro. Ano yung mistake na yun? How to change your wife. With one letter, naging successful yung libro niya. At lahat ng kalakihan, bumili yung libro niya. Joke lang po ito, ano? So, hindi na naging how to change your life, but how to change your wife. A simple mistake. But then, it changed totally his life. Sumikat siya dahil doon. Now, ladies and gentlemen, I'll end with this. This is the cocoon who's going to transform into a butterfly. Nothing happens until the pain of remaining the same outweighs the pain of change. Ladies and gentlemen, kung hindi ka pa nagsasawa sa sitwasyon mo, kung nag-enjoy ka sa kahirapan, kung ayaw mong tapusin ang kahirapan ng pamilya mo, huwag mo nang ituloy ang A Global.